Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. 3 weeks ang nantay natin at ito na ang spoiler para sa chapter 1112 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Ang daming ang nangyaring kaganapan sa mga nagdaang chapter. Ilan dito ay medyo kinabahan tayo dahil hindi natin sure kung magiging safe pa ang mga bida natin sa pag-alis nila doon sa Egghead Island dahil ang daming ang nakakalat na kalaban. Tapos meron pang mga Gorosei na mahirap patayin. Dahil doon hindi na tayo makapaghintay kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Pero ito na nga ang spoiler. At sa tingin ko ay magugustuhan nyo ang mga kaganapan. Wala pang title pero malalaman din natin yan dahil ilalabas din agad yung full chapter ilang araw lang pagkatapos ma-release ng spoiler. Ito na. Ayon sa spoiler ay itong si York daw ay sinamahan itong si Saint Mars doon sa room kung nasan yung source ng broadcast ni Vegapunk. Nang makarating na yung dalawa sa monitor room ay sinira nga agad ni Saint Mars yung computer para mapahinto yung live broadcast. Kaso nga lang akala nitong Gorosei mahihinto na yung ginawa ni Vegapunk pero hindi. Nagpapatuloy pa din yung live broadcast. Nang masira na nila yung computer room ay may narinig si Saint Mars na tunog at napansin niya agad yun. Pagkatapos niya marinig ay pinuntahan niya yung kinaroroonan ng tunog na yun. Babalikan natin yan mamaya kung anong nangyari. Sabi na natama tayo doon sa prediction na hindi doon yung source ng live broadcast ni Vegapunk. May plano yan si Vegapunk kaya pinapunta niya yung ibang Gorosei sa Egghead. Di pa natin alam yung plano pero malalaman natin yan. At nako, ang tingin ko mukhang delikado yung mga Gorosei sa gagawin ni Vegapunk. Doon naman tayo sa kabila, nagpapatuloy pa din yung labanan sa pagitan nila Luffy kasama sila Dory at Brogy laban dito sa mga Gorosei. Si Luffy nga daw dito ay nilalabanan si Saint Jupiter at medyo matindi nga din yung laban. Hindi lang yan, pati si Saint Warguri binabanatan din itong si Luffy. Pero may nangyari nga, si Luffy nga daw dito ay nasaktan din. Di pa nasabi kung ano ang nangyari pero mukhang kagagawan yon ng ability ni Warguri. Sa kabilang dako naman ay si Saint Nasjuro ay patuloy pa din sa pagpapahinto sa mga pasipista at nasabi dito na lahat ng mga pasipista sa isla ay napatumba na nitong si Saint Nasjuro. Sa kabila ulit ay meron ding labanan na nangyayari. Sa pagitan nga ito ni Bonnie at siguro ng mga bida natin laban sa mga Marines at Vice Admirals. Habang nangyayari nga daw yung labanan ay biglang dumating dito itong si Saint Nasjuro. Nako po, ito na ang nakakatakot. Paano nila lalabanan yung Gorosei? Si Kuma mahina na. Abala pa yung ibang bida natin sa mga Marines. Si Bonnie hindi natin sure kung kakayanin. Ang nakikita kong pag-asa dito ay dumating si Zoro, si Jinbei at si Sanji. Yang mga yan may palagyan. Balikan natin yung nangyayari kay Saint Mars sa Labo Base. Sa last page ng chapter, itong si Saint Mars daw ay dinala nga nung tunog na naririnig niya doon nga ito sa Punk Records. Nang makarating si Saint Mars doon ay sinabi nito na ubos na daw yung swerte nitong si Vegapunk. Pagkasabi ni Saint Mars noon, merong nakakuha ng atensyon niya at napatingin siya sa taas. At dito na nga nakat. Ano kaya yung nakita ni Saint Mars? Merong kayang mensahe si Vegapunk para dito sa Gorosei? At masasabi kaya dito yung plano niya para sa mga demonyong Gorosei? O may kung ano na dumating sa isla na di inaasahan ni Saint Mars na nandun pala sa Labo Base? Nakaka-excite to. No break next week nga pala mga katambay. Abang na lang sa full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!